Yo guys, good morning. Andito tayo sa Macdo Marcos Highway. Mag-epic ride tayo ngayong umaga. What's up guys, Sprocket Sam here, and for this episode, tatapos tayo ng isang napaka-epic na ride. No? It's going to be a year-ender ride which we always do in collaboration na rin sa Rafa 500 na kinakabaliwan ng lahat. No? So for this epic ride, kasama natin Team Opus and yung team ko, syempre of course BYBS. We're going to do the Batman Loop Infanta Loop. No? Sikat yan, I'm sure alam nyo na yan, but with a twist, gagawin natin to ng may buntot, ng may halahala. No? So here we are right now, it's 5 a.m. in Marcos Highway. Gather muna, of course, bago tayo bumiyahe, kailangan muna natin magdasal. So we have God's safety and blessing. So we made a short prayer here right now and bumiyahe na rin tayo. No? So I'll be giving you a summary after a short while. Just stay tuned and sit back. Okay, so ride out tayo eksakto 5:14 a.m. Nandito tayo sa ahon ng Masinag. So gagawin natin clockwise itong Batman na to. Hindi naman. Sama natin si Ascap, si G dito sa kanan. Lahat ng tropa sa likod, di pa natin ma-video dahil madilim pa. So ang goal talaga dito, since mega endurance to, talagang zone 2 lang, kaso nag zone 3 na naman ako. Habang ini-edit ko to, nalalaspag ako, no? Napapanood ko ulit yung mga pinagagawa namin. Anyway, overview ko lang, no? Guys, para may idea kayo more or less dun sa mga hindi pa nakakagawa. And maski dun sa mga nakagawa na, para medyo maging may konting nostalgia kayo, no? So, the whole ride, simula dun sa Masinag, no? Marcos Highway, Masinag, is 255 kilometers. Basic lang. Kung sanay kayo sa Audax, basic lang. However, it has a staggering elevation gain of 3,500 more or less. Yung mga tropa natin sa Opus, no, like si Dennis, no, 3.6 pa nga siya, no, kasi dulo pa siya ng QC. Anyway, yun talaga para sa akin yung nagpahirap dito sa ride na to, yung elevation gain, no, on top of the long distance, no. Besides that, we were able to complete the whole ride at just 11.5 hours. Strict zone 2 ang gaming natin talaga dito. Otherwise, any zone 3, intentional zone 3 or zone 4 will really deplete your gas tank. No? So, tipid is the name of the game. We did this route in a clockwise direction, no? For the very reason na ayaw namin kasi abutan ng gabi sa Sierra Madre sa Marilake, no? Kasi madilim talaga doon. Ayaw namin magpaabot ng dilim doon. And ako kasi personally, lahat ng Batman ko puro reverse eh. So at least, no, 2 birds with 1 stone. Batman na may buntot, may halahala, and number 2, we're gonna do it in a clockwise direction, to which ang tropa pumayag naman, no? Opus and BYBS. So if we're gonna take a look at the map, teka, sa may mapa, yan yung map, no? Clockwise direction tayo. Etong unang part na to, I'm sure maraming viewers familiar na this is the Sierra Madre part, no? So most of yung pinaka-pakpak niya sa left talaga ay mga ahon, no? So ahonin natin lahat yan. Cottages, radar, Kabading, Treasure Mountain, lahat yan ahonin natin. To which, after nun, magpapahinga tayo sa Sampaloc, tas diretso na naman ang ahon Pajariels, no? Daraitan, Santa Maria, Lihim na Lagusan, dire-diretso yan hanggang Tuktok sa Major Reals Peak. So after nun, no, may ahon lang ng Real na 6 kilometers. Then hanggang pauwi, wala na. Patag na, Teresa na yung huli. So yun yung medyo siguro nagpadali dito sa ruta nung naisip ko nung ginagawa ko to. Madali lang kasi mauuna yung mga ahon, no? Tapos Teresa na lang. Doon ako nagkamali. Bakit? Stay tuned, no? Makikita nyo. Bakit? Para sa akin, sa opinion ko, no, mas mahirap ang regular or clockwise route ng Batman kaysa reverse. Okay? Sige, stay tuned. Yeah, so good morning. Maganda ng sunrise dito. Kabading na tayo, no? So 6:05 a.m. lumabas yung araw natin. Ayun, mga tropa sa likod. Tibid-tibid pa rin. Foremost ang next. Tara, let's go. Okay. So foremost climb 6:15.
Buong BYBS halos nandyan. Yung mga tropa sa Bigote, no? Radar tap na ako. Mga gago! So, Good luck up! tipid-tipid pa rin, 6:15. So, 20k mark. Haba-haba. 230 to go. So, pag ganito, sa steady 200 watts lang tayo. 190, endurance pace talaga. Marami rin bumibiyahe, so pag-iingat lang din. Right? Okay, so sa mga tropa na taga dyan sa east side, sa mga NCR, mga PLAR, I'm sure familiar na kayo dito sa rutang to. Ito yung regular route ng Sierra Madre loop, no? Kung babalagtasin nyo siya, kung gagawin nyo siya on a regular route, ito yung Sierra Madre natin. So simula kanina dun sa foremost na sinabi ko, simula na ang mga brutal na ahon, no? So sunod-sunod na yan, Palo Alto, yung nakita nyo kanina. Ito is yung winding twisties ng Marilake papunta na sa Radar. After nitong section na to will be yung pinakamakunat sa lahat, Garden Cottages, no? Dito na ito rin yung kadalasan na linalaroan ng Secret Race. Ito yung pinakamakunat, may 10% tayo dito. To which, no, finally, mararating na natin yung sinasabi na Radar. So, yung mga tropa natin, solid lang at Zone 2, trying their best to be at Zone 2. Kapag may makulit, hinahayaan lang namin. Eventually, bumabalik din sa pulutong, no, kasi alam naman niya na mauubos siya, no. Sunrise! 6:50. Almost Radar na, no? So, Zone 2 pa rin ang takbuhan natin. Yan. Sumibol na rin ang araw, finally. Ang ganda na. So, Radar pa rin tayo. Zone 2 pa rin. Lamig. Buti na nagdala akong chilot. 6:52 AM. Hindi 6:52 AM. Radar na tayo. Okay, so Radar na tayo finally. And pagkatapos nito ay may mga lusong tayo na medyo twisties. Pupunta rin tayo sa may Devil's Corner. Hindi na tayo masyado mag-video doon. Fast forward tayo dito sa next section, which is Baluan. Kapit motor. Sobrang daming motor. Kaya medyo ingat din kami. Pero okay din kasi hindi sila makabangking pag marami sila. Next climb up is Treasure Mountain. Ruta pa rin ang Sierra Madre. Tara. 38 kilometer mark. Treasure Mountain. Treasure Mountain climb. Isa sa pinakamakunat. It is 7:20. 7:10 AM. Oh, bilis natin. Ginani na ako, bahala kayo. Buti na one by ako. Sila mga road eh. Oh. Pero mas efficient naman goma nyo, no? Anyway, maganda, kompleto pa rin. Wala pa rin tumitira. Ha? Meron, pero bumalik na. Wala na ba ulit? Sorry. Okay. Sige, so, sino tumira si Coach? Anak ng tinapa. O sige, sige natin. May mangyayari kay Coach. Mamaya, subaybayan. 42 kilometer mark. 7:30 AM. Kaya, the iconic Sierra Madre Hotel. Ano pre? Buryong na? Taputin namin dalawa, yung matangkad. So, 48 kilometer mark. Sampaloc na tayo. Sampaloc, Tanay. Kakain muna tayong banana queue. Refuel lang bago tayo mag-climb ng Jaref. So, ito ang official first stop natin. Sampaloc, Tanay. Time is 7:34 AM. Go. Yes, go. Pataya. Ano? Tuloy nyo ah! Nangyari? 7:38 sa Palok. Stop. Tama yung team. Ito, galing ng Japan. Tumama agad, Batman. So, pacing lang. Lalo ka na. Pacing lang po. Yeah. Yung mga tropa natin sa Opus nandun. Inaantay lang natin siya napunta natin. Okay, so nandito yung mga tropa natin sa Opus. Ito si Dennis, no? Si Dennis, si Johan na sa likod, and si Doc Nino, yun, yung naka-beige sa likod, no? Inaantay lang namin si Age, no? Si Age kasi may trouble siya initially dun sa tensioner screw niya.
However, unfortunately, nagkaroon din pala siya ng problema sa spoke, no? Sa spoke ng rim kasi kaka-install lang ng spoke ng rim niya, no? So, unfortunately, hindi siya nakasama sa buong ride dito. He had to go back. Sumama pa siya for a while, no? Up to sa may Santa Maria halos. Then, he decided na trouble talaga. Bumalik na siya. So, kakaalis na natin ang Sampaloc. Sanay. Ito na. Diretso tayo dun sa intersection. Pag-Jarrels na tayo. So, the climb to Jarrels Peak is, ilang K pa? Mga 30, no? 30K. Ito na sa may Reina Rica sa kanan. We're here now sa Daraitan Descent, no? Sa kaliwa, no, ito yung trail no, sa Matanay Bike Challenge. Nasa buong kaliwa na ito is yung Daraitan. So, mahabang descent to about 3 kilometers. To which magsisimula na yung mga flowy and punchy climbs all the way to Santa Maria, then finally to Jarrels. 56K mark. Start na ng climb sa Jarrels. Kakalagpas lang natin sa entrance ng Daraitan, no? May overlooking. So babaybayin lang natin to, steady zone 2 pa rin. Bad trip lang, medyo kinakabag ako. Yes, I failed to mention na ang pinaka naging kalbaryo ko sa kinaumagahan nitong ride na to is yung hindi ko maintindihan kung kabag ba o GERD ko yung umaatake, no? I made sure na I had a full stomach, no, bago ako bumiyahe. So most probably baka kabag lang talaga. So masakit siya hanggang sa Jarrels. Kita-kita natin, ganda ng mga bunto. Infanta, saka dito, wide open spaces. Solid. Isa talaga sa mga pinaka-gusto kong ruta to. Itong Batman na to. Yes. Ibang appeal niya sa akin. Kompleto siya. Well, mostly climb siya, no? Pero, yun naman ang reward ng climbs natin. Yung view din ng view. So ito, sa pinaka gusto ko dito sa ruta ng Jarrels, no? Batman and Jarrels ride. Itong part na to. Wow! Look at that. Parang Jurassic Park. Ang dalawang yung naglalaban na bundok, no? Sobrang ganda talaga dito. Look at that. Sobrang ganda na yan. So this still part of Santa Maria, no, lihim na lagusan kung tawagin. Makikita nyo sa right, isa to sa mga pinakamagagandang views, no, na napakalapit mo sa may edge, no. So ito na, no? Lihim na lagusan na ayos na. Finally. Kasi tingnan nyo naman, gumuguho na talaga to. Ito na ayos na. There was a time, I think, mga 3 months ago, inaayos to, di ba? So okay na, guys. Okay na. Yo! So after ng lihim na lagusan, no, hindi lang naman puro ahon papuntang Jarrels, mayroon pa rin mga lusong katulad nito. So flowy siya, mostly climbs to, pero marami pa rin mga lusong katulad nito. Santa Maria na. End out pa rin sa Jarrels Peak. Sama natin si Santa Maria. Master Chris. Idol. Dito pa rin ang tropa. Hey! Hey! Let's go. So, sa kanto na tayo ng 7 Up Hills. Familiar kayo? Yan, dahil lalabas sa 7 Up Hills. Paraming motor pa rin. Ito pa rin tropa sa likod. Zone 2 pa rin tayo syempre para tumagal. So, nandito na tayo sa KM90. Kung nasan dati yung arko ng Infanta, no? Wala na. Kasi sabi nga daw nila, may hindi ata makakadaan na truck. Kaya, hiliban na siya. Jumps tayo, diretso. 2K na lang yan, 2K. So, Sa'yo, 9:30, oh. So kakain tayo nga. So kakain tayo ni Paring Ai sa Jams kay Kuya Will, no? Dahil mabilis sila mag-serve, mura pa. At ika nga ni Coach,
masarap. Ulala. Si Coach breakaway na eh. No? So, yung mga tropa natin sa Opus, nasa likod pa rin. Ay, resume tayo sa may jumps na. So, kilometer lang kayo na tayo. Sa akin eh. 92 kay Dennis. Sa amin, 80, no? Malapit na tayo si Daniels. Kasama natin si Denjo. Dennis David ng Team Opus Land Racing. Yun nga, sabi niya, si H. Kasama natin kanina. Kasira yung wheelset. So, uwi na, no? Oo, kailangan niyang bumalik na. Oo. So, wala. Wala na siyang preno sa likod eh. Kaya nga, delikado na ituloy, no? So, sige. In a few kilometers, ano na tayo? Daniels. Sa jumps tayo kakain. Resume tayo doon. Okay, so hindi kami nakakain sa Jams kasi punong-puno kay Kuya Will, no? So dito kami kumain sa Princess Diana. I think parang bago to. Right after Marquez lang, no? Okay naman yung food, you know, nothing special. Kaso ang pinaka medyo na bad trip kami ng konti is matagal i-serve yung food. We were said 30 minutes lang daw, dumating 1 hour and 30 minutes, no? So medyo na dehado yung schedule namin. Especially Batman loop to na may hala-hala. Iniisip namin sana makauwi kami bago magdilim. Anyway, medyo maingay kasi kaya nag-voice over na lang ako, no? Kumain naman kami dito, nakakain naman kami, okay naman, and eventually nag-ride out na rin kami ng around 12. So ito si Johan ng Opus, may tatry siyang kunin ng com, pati si Dennis, no? Kaya nag-inflate siya ng hangin. Nakuha naman niya yung com descent ng Infanta, pati si Dennis yung second, no? So sulit naman yung pinunta natin dito. Tayo sa likod, ano lang, riding lang talaga ang goal natin dito. Ito si Doc Nino rin, sumusunod-sunod dun sa likod. Pero makikita natin in a few minutes. Okay, so ride out na tayo. Puro lusong na to, no, Denso? May konting mga punchy climbs pa dito. Oo. So, rolling yung for the next few kilometers, rolling tayo. Pero ito yung pinaka-scenic na part eh. Maganda yung mga views eh. Yeah. Sige, so tara. Sit back and enjoy the views. Okay, so like I said earlier, this is one of the most scenic parts ng rutang to. Talagang puno greens left and right, tapos yung roads sobrang wide open, wala masyadong traffic. Ang ganda ng kondisyon ng asfalto, no? Kasi hindi siya masyado nadaan. And to make it really better, hindi umulan. Bihirang-bihira to hindi umulan. Para ito lang yung Batman ko na hindi ako inulan, no? So sobrang sarap magpatakbo ng mabilis kasama mga tropa. Now, di pa rin purong lusong to, no? Like sinabi ni Dencho kanina, no? Meron pa rin punchy climbs sa dulo. In particular, yung isang pinakamakunat na ahon na yun, parang 1 kilometer yun. And finally, darating na tayo dun sa pinakatuktok na nitong road na to. Then yun talaga ang official na puro lusong na. Nandito kami sa paglagpasan ng Jeriels, no? Infanta Road pa rin. Sama pa rin ng Zone 2 boys. May nagkaka-checkan na po sa likod ko. Ayan, si Coach nandyan na po sa wakas. Kasama na namin. So yun yung grupo ng Opus, Bigote, halo-halo. Yung mga breakaway. Okay? Tayo. Steady lang since 90k pa lang ang nakalag. Wala pa tayo sa kalahati. Pace lang tayo. Okay? Tinik-tika. Okay, so nasa peak na tayo ng Infanta Mountain Pass. Ito, puro DH na. Ito nga yung peak, pre. Ingat. Puro lusong na to na twisties. Let's go. Ingat ingat. So from the peak of 747 meters, yan, kita nyo sa upper right, no? Ito na yung sunod-sunod na descent, no? Ito na yung tuloy-tuloy na lusong. Hindi ko alam kung ilang kilometro to, pero parang more than 10 kilometers to na puro pababa. Ang roads ay windy, mix siya ng asphalt tsaka ng semento. Since holiday ngayon, no, makikita nyo maraming mga sasakyan tsaka motor na nakakasalubong. So nakisama naman yung panahon, so mas makakapagmabilis kami pag umuulan kasi hindi ka makaspeed ng ganito, no? Madulas yung daan, tsaka syempre yung confidence mo medyo bumababa dahil nga slippery roads. Anyway, ayun, no, kita nyo, simula nagsalita ako hanggang dito 60 meters na halos, 50 meters na ang nawala, no? So isa rin to sa part na pinaka-favorite ko kasi very besides the scenic mountain pass, no, makikita nyo rin kagano kakataas dito sa kaliwat kanan. Hindi lang talaga kita ng camera ko, no? Pero you could really see the beauty
of nature. Talagang umuka ng daan sa gitna ng mga bulubundukin, no, ng Infanta. So besides that, yung kahit mataas yung araw dito, talagang crisp yung hangin, no? Malamig, masarap, ang sarap lumusong. Na-enjoy ito sa dami ng binatman ko na loop. Ito yata yung isa sa pinaka na-enjoy ko, no, na Batman. Wow! Ganda ng Batman, sir! Yeah! By the way guys, from time to time, in-on ko yung mapa natin sa my right, lower right. Ayun yung Korteng Paniki para makikita nyo na saan na tayo eksakto, no, dito sa ruta natin. So right now, we're at the upper right of the wing. Tatapusin pa natin yung kalahati pababa. Finally, no, halos alauna na, dumating na tayo dito sa tinatawag nila na Three Lions. Ako tinatawag ko dito Muhunang Infanta, no. Ito kasi yung pag diniretso mo papunta na ng General Nakar, no, sa Brusco, no. So yan, mabuhay Infanta na Muhunang tawag ko dyan. Sila Three Lions. Anyway, whichever, basta alam natin kung nasan tayo, no. Ito na yung pinaka upper right wing, no. So andito na rin ang Team Opus. Ulan. Andun mga tropa natin sa Opus. Ito si Erwin na flat lang. Ay, kompleto pa rin. Thank God, nandito tayo, wala pa rin problema. Wala pa rin aberya, no? So, thank you Lord. Ano, Flar? Kamusta karera nyo? Wala. Ay, Joke lang. okay, so kakaalis lang natin dun sa Three Lions, no? Patagan to, tapos may konting ahon pa. So, endurance pa rin tayo. Aim lang natin 30-32 kph or 180 to 200 watts or less. Tapos mga gantong flat sections, syempre alam nyo na, drafting is key to survival and to anti-laspas. So magsasalita kami 1K, hindi na usapan, pero since mainit pa yung mga pro natin, no? Si T, si Erwin, sila na muna magdadala. Enjoy lang natin ang sakay dito sa rip. This part of Real Quezon, napakahirap mag-draft dito kasi sira-sira yung daan yan. Makikita nyo sa kanan, yan, every now and then may biglang uka na ganyan, may biglang sira. And pag naka-draft ka, syempre hindi mo kita mata mo, magtitiwala ka lang talaga dun sa nasa harap mo, no? So that made drafting very very hard, no? One more thing that made this ride ultimately hard, I failed to mention kanina, is hindi lang yung terrain, hindi lang yung loop, pero kaming tatlo kasi naka-gravel bike kami. Si Gino, si Chris, tsaka ako, no? We used our gravel bikes dito. It was a challenge between the three of us. Huwag tayo mag-road, gravel tayo, testingin natin, no? So yan, plus 20 to 30 watts kami sa mga roads. Ang hirap, pero you know, that's extra load, no, for the next season. Yoo! Okay, so shortly, no, may sinasabi si Erwin na Segway dito. Napakagandang tanawin daw ng beach. Segway siya, pakaliwa dito. So kumaliwa kami lahat dito. Unfortunately, yung Team Opus kasi naputol yung peloton and walang signal dito. Hindi na kami nagkaabutan, no. So, ito si Erwin. Ito yung dinala niya sa amin na Segway. Sobrang ganda. Ang kadulian din yun, no? Solid. Talagang by the bay, by the shore. Yung inahod mo, 300 meters lang Pakadalang view, di ba? Yun nga lang, Segway siya. Yung mapa magkakalambi, no? Lambi. Magkakakuntil yung mapa. So makita nyo sa mapa, may ganun. Ito yun. Ano, solid. Ganda, sobrang akot. Ayun, no? Kitang-kita mo yung lawak. Yung dagat. Wow. Okay. So, real climb na tayo. Ito, ang tropa sa likod. This is 6 kilometers. Kasama natin si Chris, the survival trail podium. Yan po. Kasama ang tropa natin sa likod. So 6K ito, tapos bababa tayong PAMI. From there, ikot tayong Hala-Hala. This 2:38 PM. Dami lang sasakyan, no? Holidays kasi. Ay, tapusin lang namin itong ahon na to. Okay. So, patapos na rin itong ahon ng rail. Grabe ang haba. Tapos pas na ma-magnify din kasi yung fatigue. Kasi naka 143K na tayo. Medyo may significant fatigue na yung legs. So na-emphasize talaga yung ahon.
Okay, kung naalala nyo, di ba sinabi ko kanina nung start nung video natin, para sa akin, no, sa opinion ko, mas mahirap itong regular route, itong clockwise direction ng Batman, no? Regardless kung may buntot o wala, no? Bakit? Dahil dito, tignan nyo yung daan. Sira-sira talaga yung daan dito. Ayan, no? May sumimplang na motor, oh, dahil sa sobrang sira nung daan. So, kasi pag ginawa nyo to ng reverse, aahunin nyo to. Pag regular, kasi ang haba nitong lusong na to, halos siguro kalahati nung pakpak sa kanan is lusong ng lusong nitong siniloan na tinatawag. So simula dito hanggang sa baba, ganito ang condition niya ngayon, no? Sirang-sira, puro potholes, puro buhangin. Gravel nga, gravel worthy. Kaya kaming tatlong naka-gravel ni Chris at ni Gino, tuwang-tuwa kami sa section na to. Kaso nakasiliks ako, no? Sila talaga kasi MTB tires. Tuwang-tuwa sila, no? So yun ang reason kaya para sa akin bakit mas mahirap tong regular route natin, no? 4:04 PM, finally, Blackland. Flat bench na tayo. Ito pala yun sa paligid natin. Di maganda kalsada dito sa lusong ng Siniloan, no? Buti na lang naka 40C tayo na medyo malapot. Anyway, naputol na ang tropa na chain up ako. Pala sa OIG, no? Inaayos ko muna yung kadena ko, no? Hopefully, nandun na yung dalawa sa dulo ng pangin kung saan natin Red Horse. May group kami doon. Hi. Dito na tayo sa Fami 7-Eleven. Kain muna last pag 4:17. Wala na. Sakit na rin pa ako sa kanan, hindi ko alam bakit. Ito na yung mga bagong last pag. Ano, pre? Di ba? Di ba? I-reverse pa natin, pre! Ay! Ano naman yung medyas nitong hayop na to? Walang kadumi-dumi ang Ang inan to. Saan ba dumaan? Lumipad ka ba? Kaya ako dyan sa palengke. Ito po. Target kaming lahat. Kasi ano? So reunited with Opus. Pero mauna na sila kasi kakarating lang namin. Nakakain. Ay! Sige guys. Ingat. Okay. Nice ride, nice ride. Ingat ko, ingat. Ano na kami? Ingat ko. Thank you guys. Ingat. Okay. 4:47 PM. Last pag na. Nakapag-refill na kami. So hala-hala lang next na babalagtasin natin. Mga Opus na, una na. So okay naman, kasama namin sila sa 3/4 ng ride. Mga taga-QC pa kasi yun saka malalayo. Okay, sige, tara. Okay, so nandito na tayo sa last part ng ating Batman loop, no? Yung hala-hala, itong part na to, yung buntot, no? This is 45 kilometers in total. Yung papunta galing dito hanggang punta is 20 and yung sa kabilang side is 25, no? From Pisong Kape to punta. So total niya 45. Dito na rin kami na abutan ng sunset, no? Titignan niyo yung mapa sa kanan, pakumpleto na tayo sa buntot, no? So yung punta mismo nandun sa pinaka tip ng buntot sa baba, no? So recharge naman kami, nakakain naman kami dun sa 7-Eleven, nakita niyo, tsaka ngayon dumidilim na. Dito mismo sa kanto, makita niyo sa mapa, no? Ayan yung punta, I love punta. Okay na, that is officially the half mark of hala-hala, no? So 25 kilometers later, makakarating na tayo doon sa Tanay or Pisong Kape, kanto ng Pisong Kape. May 7-Eleven tsaka yung may bagong Alpha Mart, where doon tayo ulit magpapahinga. Argo na. Wala na. Argo Infanta. 608. Arpo! Yes sir. You. Ito. 210k. Ano oras na? Ano oras na? 6:34. Nasa Pisong Kape kami. Mga last pag na. Actually hindi pa. Yeah, ako lang yung last pag. So last refill kami bago bye-bye ng Morong. Tsaka Ano yung last? Ha? Ano yung last pag? Last pag? Last pag. Grabe. Ako, pakakimiga muna ako dito. Hindi ko na alam, nararamdaman ko. Sobrang umay na ako sa gel. Sakit ng bato ko ng likod ko. Huli kong naramdaman to nung unrestricted 220, no?
gravel. Sige, pahinga lang. Okay, so 7 PM eksakto. Nandito tayo sa buwisit na ahon ng galing Pisong Kape. Yung maumbok, tas malamig yung legs mo. Nag-break na kami sa Alpha Mart doon. No? So, survival mode na. Riding na lang. Last 40 kilometers tayo. Para makomplete yung loop. Pew! Let's go! So, titingga tayo. Kakalagpas lang natin, 7:27 AM. Thank you kay Ai, muntik ako sumemblang pero pinigil na niya ako sa kaharatan ko. Nice save, muntik ako sumemblang, kumalas yung cleats sa sprint. Buti na lang na safe. Thank you God. Racing safe. Thank you God. Oh, riding na tayo, riding. Alright. Finally, after nung Teresa climb, bandito na tayo sa Antipolo, malapit sa Shopwise, no, sa sentro. So, that finishes our Batman loop. It is 8:06 PM. 8:06 PM tayo, eksakto nandito. Nakauwi ako 8:45, no. So, that's Batman loop for you. At voice-over na lang ako. Unfortunately, lahat ng tao laspag na, pagod na. Hindi na sila maka-hello sa camera, no. So, that's the route. If you're interested in trying it out, I'll be posting a link of the GPX sa descriptions below. Pwede nyo i-try, pero actually napaka-basic. Puro main roads lang naman yung dinaanan, maski hindi na kayo mag-GPX, no? Thoughts, that was one of my toughest long rides dahil sa duration tsaka sa elevation, no? It was really worth the time and very big achievement siya para sa akin. If you guys want to try it out, go, I suggest do it, pero baka mas madalian kayo if reverse, no? So, that's it. Thanks guys, and I'll see you next time.